Teria. Magmumute po ako. Ayan, sir. Okay. Yan. Go ahead, Ayun, sir. Yung pang-aning abot magandang nyo. gabi, no? Coach Eddie, Brother Noni, at sa lahat ng mga leaders natin nandito ngayon. It's about, ano nang oras dyan, no? Mag 10, 10:24 na dyan, no? Sa Europe, dito 9:24, no? I have a good news for you guys. This is what I found out from a friend, no? From Dubai, no? At ipinakita niya sa akin, sir, sabi niya sa akin, in English to, no? Kasi he's a foreigner. Sabi niya sa akin na we're expecting a lot from our Corbit token. Why? First, sabi niya sa akin, we have only 15 holders of tokens. That means if we have 15 holders of tokens, majority of that will be coming from the members itself. You know? So ibig sabihin, yung majority ay galing sa members ng C1 from 2019 up to 2022, right? From 2022 to 2023, yung mga holders ng token, wala na silang crowd one rewards and loyalty points. Okay? So I'm going to share to you guys, no, itong um, isi-share ko sa inyo paano nag-come up ng ganito. Okay? Dali lang. Okay. Okay. Nakikita nyo guys yung ang ating token address ay parehas nung binigay sa atin na token address, no, ng ating company, no, yung OX8. Paki-check Sir Eddie, and can you confirm me na yung ating token address ng ating Corbit, no, ay OX8 at ang huli ay B6B. Tama ba, Coach Eddie? Sir Eddie? Narinig mo ba ako? Tama yan, sir. Tama yan. Okay. Okay. OX8, no? B6B. Total maximum of token is 10 billion CBIT token, no? Holders niya 15. Total transfer is 17,178. Pag yung total transfer na sinasabi, ito yung mga nag-transfer ng ating o yung nag-stake ng ating Corbit token. So, puntahan natin po yung transfers. Pagmasdan niyo po yung from token address na to na 155, ito yung huli, to papasok dito sa 22EC, no? Nakita niyo po lahat stake. So ibig sabihin, lahat ng pinasok natin, no, na tokens, no? Kung meron man kayong every 15,000 na token, no? Ibig sabihin itong nagpasok na ito, no, ay nagpasok siya ng apat, which is kaya naging 60,000. Iba tig 15,000, no? Iba tig 30,000 kung makikita po ninyo, no? And every day, every minute, pumapasok po yung staking na yan, no, sa atin, sa ating staking pool. Ang holder ng token po natin is 15. Tama yung binanggit ni Sir Eddie, ni Ninong Eddie, no? Tinanong ko ilan ang pumasok na token sa atin, which is around 533,439,897. That's around 5%. So ito lang ang token na nakastake for now, no? At kung titignan nyo po, 22EC. So ibig sabihin, the second holders of token ay tayo na nakapag-stake. Alam niyo po ba yon? Which is very good because it's around 5% of the total 10 billion hawak natin.
Tama po. So, ibig sabihin, nakita nyo po, 2 easy. Balikan po natin yon, transfers. Ito po, 2 easy. So, lahat po, nang pumasok sa ating staking pools, pumasok sa 2 easy, which is tayo. So, kung titignan po natin, the second holders of tokens ay tayo na unang nakapag-stream ng token natin, which is around 5%. Saan natin nakuha yung 5%? Ito po, 533,439. The third, kung titignan natin, yung pangatlo, meron siyang holder na 4%. The holder of this, syempre, kung sino yung boss natin. Tama po. And the remaining po, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hindi na po natin alam kung sino po ang holders niyan. But majority of that, hindi pa ho nakalabas. Bakit po hindi nakalabas yung majority of that? Based from my source, kasi nga po, yung majority of that, supposedly about the 10 billions of that, hindi nakalabas dahil yung ating mga kasamahan from 2019, from 2019 up to now, ng 2022, hindi po na-convert into a Corbit token. So, anong good news ko sa inyo? Kung ito po 8.7 ay hawak pa ng ating company, at ang nakalabas lang ay 5% and the remaining po. So 87% out of 100, that's already about 13%. Kung ang nakalabas pa lang ay 13% po, that's a good news para sa atin. Bakit? Remember the supply and demand. Supply, di ba? Yung supply natin, 13% pa lang yung nakalabas. And the remaining 87% ay nakatago pa. So kung ito at a 0.05 cents, of a dollar ang value nito, sa 13% na nakalabas, mataas na po yun. Ngayon, yung 13% po na yun, times how many percent para maging 100%. So pwede natin siyang i-multiply by 7 o by 6. So kung sabihin na lang natin i-multiply natin yung 0.05 natin by 5. Okay? So 5 times 5 is 25. So that means, ang token value natin, based for my calculation and our calculation will be 0.25, hindi pa nakakalabas ang token natin. Once the token will launch, sa ating exchange, ang prediction namin, tama yung prediction namin, kung yun ang lalabas, that will be doubled or tripled. Maaring 0.5 of 50 cents of a dollar to 0.75 of a dollar. Bakit? Bakit saan natin kinuha yon? Based from the calculation dito, 13%, 13% hindi pa ito lumalabas, yung 8,753,000,000. Hindi pa ho nakalabas yan. Kasi ang nakalabas pa lang yung staking natin na lumalabas from now up to this date. Kaya nga binawas natin ng binawas. So ibig sabihin, kung ang prediction natin ay tataas siya ng 50 cents of a dollar using this calculation, maaring tumaas pa siya by 75 cents paglabas ng ng token natin. Pero at the moment, ang value niya from 0.5, 0.05, ang value niya ngayon based from this calculation ay 0.075 cents. So ibig sabihin, hindi na siya 5 cents ngayon, kundi 75 cents sa ngayon based sa percentage na meron tayo. Nakuha niyo po ba ako? So ito, tumaas pa to. So ibig sabihin,
Ito ay galing ito sa Arbitrum, no? Ang token address is still remain the same na binigay sa atin na token address with a 10 billion CBIT token with a 15 holders. Ibig sabihin, kasama tayo dito sa mga holders na to dahil number 2 tayo, no? Pero yung 8.7 billion ay hawak pa rin ng company and the remaining percentage is around 8% ay hawak ng iba't ibang tao. Hindi natin alam, probably the CEO holds this one and the other leaders, no, ng ating company. Ito ay ating prediction lang, no, based from the percentage itself. Kung nagpe-predict tayo, ibig sabihin, maaring mali o maaring tama, but prediction sometimes, nandun tayo sa kalagitnaan ng prediction natin. So from 0.05 from now, ngayon, based dito sa ating percentage rate, nasa 0.075 na po tayo. So ibig sabihin, from 5 cents, nasa 75 cents na po tayo. Tama po ba? 5 cents, tama. Okay? Dahil dito sa prediction na to. So, I do hope na intindihan nyo to, yung ginagawa natin. Ito ay galing sa aking kaibigan, no, na pinakita niya to sa akin at sabi niya, ito yung dito mo i-base kung saan nangyayari o saan tumataas yung value ng tokens mo. The more, kunyari naka-hold itong 8.7, ito lang ang nakalabas, no, itong nandito sa atin which is 13%, that's good. Kasi, di ba, pag maraming supply, anong nangyayari? Pag marami ang supply, mababa ang value. Pero o konti ang supply, mataas ang value. So, maaring madagdagan pa yan, yung supply na yan. Pero currently, ngayon po, no, kung titignan natin yung transfers, no, 3 minutes ago, ito pa lang po yung total transfers which is 17,178. Kung titignan po natin gaano kadami yung total transfer 17,178. Iyan lang po ang gumagalaw for now na nagta-transfer. Maaring meron pang hindi pa nakakapag-transfer o nakakapag-stake ng kanilang mga Corbit, yung mga 15,000 yung power-ups nila, pero majority of that pumasok na po. No, pumasok na yung majority of that kasi kung titignan niyo po 533,439,872. Ito po yung binabanggit kanina ng isang leader natin na tama siya, no, around 5 million 500 plus million ang ang uh, um, ang naka-stake na pumasok na. So meron pa tayong inaabangan na iba. Kung madagdagan man ito, ibig sabihin lang nun, mababawasan itong ating supply. Pero at the meantime, no, kung matatapos na yan, yung ating staking o hanggang matapos yung pagbebenta ng ating power ups, konti na lang po yung madadagdag dito. Kung matapos man yan hanggang end of February, no? Kung maging 600 million 400 plus yan, still around 5% to 6% lang po yung ang supply na nakalabas, no? In total, kung magiging 6% ito, in total, around 13% to 14% pa rin po ang supply na nakalabas. And the remaining supply is hawak pa rin ng company. Why? Bakit po ganon ang nangyari? Kasi po majority, sabi ko nga po sa inyo, majority of that ay manggagaling po from the C1 rewards and loyalty points na which supposedly to be converted into Corbit, no? Pero yung iba hindi yung na-convert o hindi nag-materialize kaya po mataas pa rin ang supply na hawak ng company, no? So good po 'yon. Unang-una nga, sabi ko nga sa inyo, yung supply
ay hawak natin, di ba? Supply ay kokonti, no? Yung demand pag ginamit ito ay mataas. So, yun lang, Coach Eddie, no? Ang analysis namin pagdating dito sa ating Corbit token. So, that's a good news and that's a plus news para sa atin, no? Na gumagamit. Sana naiintindihan niyo yung explanation ko na makuha ninyo yung yung ibig kong sabihin na um, kala ko ang iniisip ko noon yung Corbit natin ay nakalabas na around 50% pero hindi po pala, no? Hindi pa pala nakalabas yung 50% natin. Konti lang, no? 13% or 14% lang ang nakalabas doon sa ating Corbit token. Madagdagan man itong ating staking, hindi po papalo yan kasi dahil napakataas po ng ating um, supply pagdating sa second layer of sa pagdating sa number 2, no, ng ating, kasi ito po yung ating mga stakings. Ngayon, pag pumasok po yung ating streaming of stakings, remember po, pag pumasok ang streaming ng staking, hindi po 100% yon napapasok. Kung 20% po, babawas pa rin po tayo dito ng 20%, no, out of 8.7 million, no? Billion, 8.753 billion. So ibig sabihin kung 20% of that, that will be 87 million. Tama po, 870 million, I mean. So na maidadagdag dito. Kung yung 20% po na yon ay 870 million, mataas pa rin po ang supply, no, ng ating buffer. At ang ating nakasirculate lang, kung dadagdagan mo po ito ng 870 million, that's around 1 billion something, no? 1.3 billion, no? Kung 1.3 billion out of 8.7 billion, kasi ito 30% meron pang kasama tong iba, no? Babawasan natin ito ng 8 20%, no? Binawasan natin ito ng 20%. So ang 20% nito ay 870, no, million. So lumalabas lang roughly around 7.9 billion pa rin yung madadagdag dito. Ang magiging quantity nito. So kung in percentage, nasa around 85% pa din, no? So remaining 15% na yung pa rin yung nakasirculate. Very good yon para sa atin, no? Kasi bakit? Like ko sinasabi, yung law of supply and demand, yung supply nakatago, yung demand mataas, hawak pa rin natin. Kumbaga, nakatago pa din yung remaining 50% by staking kasi nakastake ito kung makikita nyo po yung 5% nakastake yan lahat. Wala hong nakalabas dyan. So imagine niyo na lang po yung release nito on exchange. Kung lahat siya nakatago, naghahanap yung tao, naghahanap yung public. Nasaan yung supply ninyo? Wala. Ngayon, itong nasa ilalim, maglalabas ng supply, no? Ito, nakatago na to. Hindi natin ito may lalabas Pero itong mga number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no? Itong may hawak ng 403 million, 92, 150 million, 82 million, 39 million, 22 million. Yan ang mga maglalabas ng supply. So ibig sabihin lang, mas mataas ang value ng token natin. No? Bakit? Kasi tago lahat. Ito tago, yung number 1 at number 2 natin dahil nakastake yung number 2 natin. Number 1 natin dahil hindi pa lumalabas. Kung may lumabas man, nakokonti lang ang lalabas dahil yun yung mga staking pa na ilalabas natin. Remember po, yung streaming natin na roughly around 20%. So inilabas ko na rin po dyan yung 20%. No? So magiging
sabihin na nga natin magiging 7.9 billion na lang yan, no? So kung percentage siya magiging mga 85%. So ibig sabihin kung 85% out of 100 may 15% na nakalabas. So yung 15% na yon tatanggalin mo ngayon yung eto 5% na, tanggalin mo na lang yung 6%. Sabihin na natin, no? So meron pang 9%. Yun po yung magiging circulating natin, yung 9%. Doon po naglalaro ngayon yung pagtaas ng value natin, no? Kung ganun ang nangyayari sa ating Corbit token, no? Ibig sabihin lang po, no? At the price of 0.05, no? Nung binanggit sa akin, ngayon, ang price niya na, no? Ang predicted price is 0.075, no? Mataas na siya ng 2 to 0.025%. Ganon ang ano niya, ang value niya na ngayon. Ngayon, kapag nilabas yung ating streaming, no, yung streaming ng tokens natin, no, doon ngayon magkakaroon ng ng changes. So tignan natin on the later weeks and months na darating, at ito po ay based on our prediction, no? At with the token address na binigay sa atin ng company, no? With a maximum supply of 10 billion with the holders of 15. So yun lang, Coach Eddie, at maraming salamat. So I do hope na excite ko kayo, no, pagdating dito sa ating price ng token and the distribution. Ito kasi importante yung distribution of tokens, kung saan napupunta, kung majority, kung sa kanino napupunta. At imagine niyo po kung tayo po ay hindi majority na napuntahan ng token, no? Nakatago ang token dun sa mga sayang nga, no, from 2019 up to now, no, hindi na convert ang kanilang C1 rewards at loyalty points. At imagine niyo po ang nakatago, no, o na hindi maraming hindi na convert na tokens para dito, no. So kung ganun ang mangyayari, syempre the company still holds that token pero tago. Nakuha niyo po ako. Palalabasin lang po nila yan at that time na merong magpapalit o kaya makukuha na nila. Kaya nga tignan niyo po yung binanggit ng company, no? Hindi na po uh, 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 may papalit uli yung crowd rewards at loyalty points at the end of this month. Kaya po ganun kabilis ang desisyon ng company because of this, no? Ibig sabihin, papupunta na sa company lahat. Lahat ng mga hindi na convert na loyalty points and crowd rewards. And the company has the right to do that kasi hindi na ginagalaw ang isang negosyo. So sa kanila na po mapupunta yan. Ayun lang po at maraming salamat sa inyo. Ayun. Coach Eddie, take it away. Thank you. Thank you, sir. Ang ano ko lang, sir, balik mo nga, sir, sandali. Okay. Ang concern ko doon ay yung pangalawa eh. Medyo malaki-laki eh. 403 million. Ano, kung sinong may hawak noon. Sigurado diyan meron ng meron ng Solana doon. Hindi lang natin alam kung ilan yung ito 403 million 204. Meron siyang hawak na 4%. Iniisip ko nga, sir, baka ito yung CEO natin eh. Siyempre meron siyang sarili niya. Hindi niya pwede itong hawakan isang buo, sir eh. Bakit? Kasi supply ito eh. Nakuha mo, sir? Pero laki niyan sa kanya, halo sa kalahating bilyon. 403 million niya na. Malaki yan. Tingnan mo, sir, tapos ang susunod sa kanya, sir, 0.9 na lang. 92 million. 0.9 na lang. Tapos 0.8, 0.3. Baka ito yung CEO natin. Nai-gets nyo po ba ako? Ito yung mga tao na, no? Pagdating dito, sir, zero na siya o 0%, pero matataas pa din, no? Pero baka meron ding ano diyan ng Planet X kasi silang developer eh. Baka meron din sa kanila diyan. Yes, sir. Yes, sir. Meron sila dito kasi itong mga token, itong mga address na to, sir.
Token ay yung address na nila yan, wallet address nila yan. Wallet address yan kung saan Wallet address yan lahat eh. nakatago Mm. yung token. Pero ito sir, itong majority na to, yung pinanggalingan na to, ay sa tao lahat yan. Ito yung mga tao na hindi na-release. No? Yung hawak pa natin sir, kasama rin dito. At yung mga taong hindi na-release. Ibig sabihin, kunyari ikaw sir, meron kang 500,000. So yung 500,000 minus mo na dito. Kay Sir Danny, minus mo na rin dito. Yung sa akin, minus mo na rin dito. Yung ganyan ba, sir? Pero nandyan pa eh. Kasi hindi pa na-stream eh. Hindi pa na-release eh. Tama. Natin na. Hindi pa siya na-release. Majority ng mga owner ng package, nandyan pa. Andito wala pa eh. Wala pa kasi rin-release na na kasama sa package na token. Wala pa. Tama. Excuse me. Kaya nga sabi ko sir, 20% pa lang ang i-release. Example, di ba nag-streaming sir? Sa 8,753,753 million, 20% lang ang i-release nila. Example. So, from your 500,000, 20% lang yung ma-release dyan. Tama sir? Okay, papasok yan dito sa pangalawa. Dito sa staking natin. Kasi stick pa lang yan dahil hindi pa naman ma-exchange. Oo. So ito, kaya nga sabi ko, yung percentage ito, magiging 85% lang ang prediction natin. So ibig sabihin, yung 85% yung 15% pa rin pasok dito, yung 85% nakatago pa din. Saan napunta yung iba? Yung from 2019 sir up to 2022, yun yung question ko eh. Nandirito sir, pasok pa yung nandiyan pa lahat. Siyempre yung mga may package nga, mga may package nandiyan pa. Nandiyan pa sila. Ngayon sir, ganito, pag natapos yung period na sinabi nila, katulad nun, di ba, nagbigay sila ng ultimatum na yung loyalty points and round 1 rewards ay hindi na masasayang. Kumbaga, wala na siya, dito na yan papasok sa kanila na yan. Magiging yung sinasabi natin safety net na ng company yun. Sila na magdi-decide noon kung either sa mga promotion din o airdrop nila, hindi natin alam. Pero sila na may control no, siyempre. Sila na. Yan, thank you sir sa very important information yan kasi nga 'di ba kagaya 'di ba sa ating kagaya sa ating Planet IX, di ba? Kinokontrol natin minsan doon yung mga token doon sa Polygon Scan. Pag yung sa Ethereum naman yung ating kinokontrol Etherscan. So yan, maganda itong natuklasan mo ito, Arbitrum. Dahil nga, bakit Arbitrum? Kasi nga po yung ating pong Corbit ay under tayo ng Arbitrum. Kaya Arbitrum. Ito yung token address natin, sir. Kaya itong pinakita mo yan, sir, yan yung transparency ng token natin. Yan yung nagaganap na mga transaksyon sa loob ng ating Corbit ecosystem. Yan yon. Kasi nandyan yung total supply, nandyan na yung mga nakalabas, distribution. At nandyan pa yung nasa loob pa, hindi pa lumalabas. Kaya magandang ito na matutunan ng mga member natin, especially the pioneers, para nasusubaybayan natin yung galaw ng token natin. Importante ho yan. Kukunin nyo lang po yung ating contract address, then papasok po kayo sa arbiscan.com, tapos ipipaste natin doon, lalabas na po yan. Kagaya din po ginagawa natin dati pag tinitignan natin, 'di ba yung player sir? 'Di ba yung player, tandaan niyo yung player na binibilan natin ng mga picks, kinukuha natin yung kanyang address. Tapos, tama. Pinatype natin, pinipis natin doon sa Polygon Scan at nakikita na natin kung sino may-ari ng mga 'yon, 'di ba? So ganyan din pala yan, ganyan din yan. So yan, hindi pa sumagi, maganda nga nagturo sa inyo sir. At least maipapaliwanag natin ng maayos din sa mga member natin para nga ay masubaybayan nga yung takbo ng ating mga tokens. Diyan kasi ibibis kasi sir yung pagtaas ng value ng token sa supply. Sa supply. Diyan kasi yun. Kaya maganda po yan na matutunan nila na mabuksan para sila na mismo yung makatingin na hindi lang yung sinasabi natin nanggagaling sa atin, kundi yung sila na mismo yung makadiscover na ganito na pala ang nakalabas, ganito na pala ang may mga may-ari.
Kasi may Mm. percentage, so kita nyo, may Mm. percentage po dyan sa right side kung saan nakadistribute yung mga yung token natin. Kaya Oo, okay kaya yan, sir. Okay. Thank you, sir, sa Ay, yung pang-anim na Sir, good news. Yan. Makakatulong Sir na Eddie, malaki good yan sa evening. atin. Yes, sir. May tanong lang ako, Sir Anton. Yun ho